Hello po sa ating mga kababayan na masugid na sumusubaybay sa atin pong mga isinasagawang pag-expose sa mga maling argumento nitong mga nagpapakilalang mga CFD kuno. At ako po ang inyong lingkod, Kaagila Magas Gakusana. At wala hong kinalaman ang Iglesia ni Cristo dito sa aking mga isinasagawang pagtalakay o mga video. Gusto lang ho nating linawin na ito hong aking mga ginagawa ay bunsod na rin ng mga kababayan natin na gustong marinig ang ating sagot dito sa isang nagpapakilalang Depensor Katoliko na si Sanrio. Okay, so hello po sa lahat ng mga kapatid sa buong mundo at siyempre lalong-lalo na po ang ating mga mahal na Katoliko na patuloy na sumusubaybay sa atin pong mga ginagawang video. Okay, so sasagutin lang ho natin ang ilang argumento nitong si Sanrio na nagpapakilalang CFD o Depensor Katoliko dahil sabi nga po ng ating mga kababayan ay parang nakakainis daw napakinggan yung kanyang pinagnganganak-ngak lalo na't para bang ginagawa niyang bata ang mga kasakatoliko niya. Okay, so ang sabi ho niya ay mga tanga-tanga daw kasi itong mga Katoliko. Ito hong si Sanrio ay ano po ito Depensor Katoliko, pero itong mga kamiyembro nila ay sinasabihan niyang tanga-tanga. Mabuti ho pakinggan natin kung ano ang sinasabi nitong si Sanrio. Baka sabihin nyo na galing lang ho sa akin ng mga Protestante, latag ng sitas, kapit, saribulto, Diyos-Diyosan, ang tangang Katoliko na niwala. Shout out Kuya Rem Diaz, di ba? Lalatagan kayo ng MCGI, ito talata. Mumurahin, sabay, Diyos-Diyosan nyo ang mga ribulto. Ang INC, maglalatag ng talata, lalaitin ang simbahang Katolik. Saglit lang wag muna nating ituloy, itigil nating sandali. Meron lang akong papansin sa inyo. Ang sabi niya, ang Iglesia ni Cristo daw maglalatag ng talata sa Biblia pagkatapos lalaitin daw ang simbahang Katoliko. For your information, Sanrio, ang Iglesia ni Cristo never na mambuli, never na manlait sa simbahang Katoliko. Yan lang. Ipinapamukha lang po ng Iglesia ni Cristo ang katotohanan. Huwag mong sabihing panlalait kapag ka inihahayag ang katotohanan. Katotohanan po yan, hindi panlalait. Nasasaktan ka lang, kaibigan, kasi mali ang mga itinuturo ninyo. Okay? Tatalo ng ribulto, Diyos-Diyosan nyo ang ribulto, ang tangang Katoliko, naniwala. Bakit? Tamad mag-aral. Ayun! Kaya pala tanga daw ang Katoliko kasi tamad mag-aral, sabi nitong si Sanrio. Totoo ba na tamad mag-aral ang mga Katoliko sa salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia? Palagay ko hindi. Bakit? Ito. Kapag ka po nandyan ang mga kapatid na nag-aanyaya sa mga tao na makinig sa mga aral na nakasulat sa Biblia, nandyan po sila para tumugon, makinig at mag-aral. Kaya itong si Sanrio ngaw-ngaw lang ng ngaw-ngaw na hindi niya ginagamitan ng utak. Mantakin mong sabihin niyang tanga. Katangahan ba yon? Na hindi nakapag-aral ng mga salita ng Diyos ang mga Katoliko? Hindi ho. Hindi katangahan yon.
Katunayan, gustong-gusto nilang makinig at matuto sa mga aral na nasa Biblia, katotohanan mula sa Diyos. Nga lang, ang dapat mong sisihin, Sanrio, kayo at ang mga paring Katoliko na tamad magturo sa inyong mga miyembro. Oh, hindi ba? Ano ang ginagawa ng mga kaparihan? Nandoon, nagpapakasarap sa mga donasyon na ibinibigay ng mga mayayaman. Sa mga abuloy na galing sa mga miyembro ninyo. O hindi ba? Kaya wag mong sisihin, Sanrio, ang mga kaanib ninyo dahil sa katamaran ninyo na magturo. Kung nagagawa namin sa Iglesia ni Cristo na turuan ang mga umaanib sa Iglesia ni Cristo, dapat magawa rin ninyo. Kaya lang, paano nga ba ninyo magagawa? Wala naman kayo sa katotohanan. Kaya wag mong sasabihin na tanga ang mga Katoliko at tamad magsipag-aral. Kayo ang dapat sisihin dahil kayo ang nakakaalam kung anong mga nakasulat dito. Kung alam ninyo, kaso wala rin kayong alam, kaya hindi ninyo alam ang ituturo ninyo. Papalag ka, di ba? Supalpal ka ngayon. Ano pa? Ang Iglesia daw, ang Panginoong Jesucristo daw ay wala daw ibinigay na pangalan ng kanyang itatayo. Totoo ba yon? Pakinggan uli natin si Sanrio na nagpapakapantas. Wala namang pangalang ibinigay si Kristo ng iglesia na kanyang itatatag. Ayun, sabi, wala daw ibinigay si Kristo ng pangalan ng iglesia na kanyang itatatag. Pakinggan pa natin. Itutuloy lang natin. Bilang ni Kristo, Pedro, itatayo ko ang aking iglesia. Hindi nagbigay si Kristo kasi ng pangalan ng iglesyang kanyang itatatag sapagkat alam ni Kristo na may mga bulaang propetang susulpot para dayain ang tao. Narinig ho ninyo? Kontrahan ang kanyang sinabi sa isang pangungusap. Wala daw sinabi ang Panginoong Jesucristo kung anong iglesyang kanyang itatatag. Samantalang kakasabi niya, sabi niya, sinabi ko naman sa'yo, Pedro, na at sa batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Tanong, kaninong iglesia? Sinong nagsasalita? Di ba ang ating Panginoong Jesucristo, sabi niya, aking iglesia. Kaninong iglesia? Di iglesia ni Kristo. Hindi naman sinabing, iglesia, aking iglesia katolika. Wala hong ganun. Wala nun, sabi ni Soriano. Ulitin natin para mas malinaw. Wala namang pangalang ibinigay si Kristo ng di ba? Wala namang binigay na pangalan si Kristo. Iglesia na kanyang itatatag. Ang sabi lang ni Kristo, Pedro, itatayo ko ang aking iglesia. Hindi nagbigay si Kristo kasi ng pangalan ng iglesyang kanyang itatatag sapagkat alam ni Kristo na may mga bulaang propetang susulpot para dayain ang tao. Gigil na gigil pa, di ba? Kita ninyo kung papaano kasi alam nyo mga kababayan, kapag pakikinggan lang ninyo itong sinasabi ni Sanrio, parang totoong totoo. Pero pagka inanalisa mo, pagka sinaliksik mo ang kanyang mga pinagnganganak, makikita ninyo kung ano ang malayong malayo sa katotohanan.
Gaya nito sa isang pagkakataon, kontrahan ang kanyang sinasabi. Okay? Kaya, huwag kayong magpapapaniwala dito sa tao na ito. Ha? At ano pa ang kanyang sinasabi? Ito. Maliwanag na kanyang sinabi na ang nagdala ng pananampalatayang Katoliko dito sa Pilipinas ay si Magellan. At saan nanggaling si Magellan? Pakinggan ninyo. Ang Pilipinas ay paganong bansa. Galit. Sumasamba kay Bathala. Galit. Saan dito? Galit na galit. Sino nag-convert? Sasabihin ninyo, si Felix Manalo, ang siyang ibong mandaragit mula sa silangan. Galit na galit. Kung si Gusto Felix mo na Manalo ang ibong mandaragit mula sa silangan, bakit hindi niya kinonvert ang Pilipinas nung mga panahong ito ay pagano? Di ba? Kaya nga patuloy hanggang ngayon. Tinuturoan, pinangangaralan, inaakay ang mga tao. Dahil gusto ng ating Panginoong Diyos na maging Kristiyano, maging totoong Kristiyano. Kasi hindi naman kayo totoong Kristiyano eh. Kayo ang talagang pagano. Anong katunayan? Tutuloy natin. Siya pala ang ibong mandaragit. Siya pala ay kalimang anghel na nasa aklat ng Revelation. Bakit hindi kinonvert ni Felix Manalo ang Pilipinas para maging Kristiyanong bansa kung siya ang ibong mandaragit? Sino ang nag-convert ng Pilipinas para maging Kristiyano? Felix Manalo? Eli Soriano? Sino? Katoliko. Katoliko daw ang nag-convert. Tandaan ho ninyo yan. Katoliko daw ang nag-convert sa Pilipinas para maging Kristiyano. Kristiyano nga ba talaga ang Katoliko? Katoliko. Sa ilalim nino, April 27, 1521, Magellan. Kasama ang alin? Ang ibang mga Portugis at Jesuita. Bit-bit ang alin? Pananampalatayang Katoliko. Mula sa bansang Espanya. Espanya. Ano tong Espanya? Paganong bansa. Paganong bansa. Paganong bansa. Boom sa pool. Panis ka ngayon, Sanrio. Inamin mo din. Inamin mo din na ang Katoliko ay dala-dala ni Magellan na galing sa Espanya na isang pagano. Okay? Ano pang dapat nating pag-usapan? Wala na. Tapos na. Finish na. Kaya mga kaibigan, mga mahal kong mga Katoliko, mag-isip-isip po kayo. Dahil nasa Iglesia ni Kristo po ang tunay na aral. Wala sa Iglesia Katolika Apostolika Romana, sapagkat ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ay wala po sa Biblia. Wala. Iglesia ni Kristo, marami kang mababasa. Okay, marami pong salamat, at sa mga susunod ay nyo pang subaybayan ng mga banat ni Aguila. Para sa inyo mga kapanalig, napanood ko po yung video ni Ka Aguila, kaanib ng INC. Una, ang sabi niya, ang mga Iglesia ni Kristo raw ay hindi nambubuli, hindi nangahamak at hindi nanlalait ng mga kaanib ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Bibigyan kita ng isang kampay para magising yang natutulog mong kaluluwa. Ka Aguila, paano kung meron ako sa iyong maipakita na mga screenshots na meron akong death threats mula sa mga kaanib ng Iglesia ni Kristo?
Paano kung meron ako sa iyong maipakita na mga edited pics na ginawa sa akin ng mga kapanalig mong iglot? Aaminin mo ba na mali ang sinasabi mo? Ikalawa, ikaw ay naglatag na patungkol sa sinasabi kong tangang Katoliko. Well, totoo yon. Ang tatanga nila. Bakit? Ang isang Katoliko na naniwala o maniniwala sa turo ng Iglesia ni Cristo nang hindi sinasaliksik kung ano ang doktrina at stand ng simbahang Katolika ay matatawag na tanga. Bakit? Sapagkat naniwala sila sa isang aral na hindi muna nila sinaliksik kung ano ang stand ng Catholic Church. Tanga ang tawag doon. Ikalawa, sa sinasabi mo na peke ang Iglesia Katolika at kayo ang tunay na iglesia, kung kayo ang tunay na Iglesia Katolika, ay kung kayo ang tunay na iglesia o kayo ang true church, no? Bakit 1914 lang kayo nagsimula? Tatandaan mo, dating sakristan ng Katoliko si Felix Manalo. Ang pananampalatayang Kristyanismo o ang relihiyong Kristyanismo ay nagmula sa mga sinauna pang panahon. Hindi yan modernong relihiyon. Ang bawat relihiyon yan ay mga antigo. Yan ay mula sa mga sinaunang panahon. Saan mababasa at may mailalatag ka ba na merong modernong religion? Meron? May modern religion? Kung may modern religion, can you please give me standard references na kinikilala na may modern religion na tinatag ng 19th century? Kung kayo ang tunay na iglesia, dapat religion kayo. Walang protestanteng relihiyon. Pag sinabing protestante, reformation, organization, samahan, hindi yan religion, no? Huwag kang sinungaling. Now, ang sabi mo, si Kristo ay nagbigay ng pangalan ng iglesyang itatatag. Naglatag ka ng Matthew 16 verse 18. Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Aking iglesia. Asan ang pangalan doon? Kung nagbigay si Kristo ng pangalan, sana ang pangalan nyo, aking iglesia. Yun ang sinabi niya eh. Di ba? May iglesia sa Epeso. May iglesia sa Corinth. May iglesia ng mga panganay. May iglesia ng Diyos na mababasa sa Biblia. So, mali yun? Mali yun? Now, yung nilalatag mo na Roma 16 verse 16, na yan ang pangalan na binigay ni Kristo, iglesia ni Kristo, hindi yan singular, oy. Dapat ang pangalan nyo, mga iglesia ni Kristo. Huwag nyo tanggalin yung salitang mga. Dahil yung mga iglesia ni Kristo sa Roma 16 verse 16, yan ay hindi pangalan ng iglesia. Ginamit ang mga iglesia ni Kristo sa Roma 16 verse 16 bilang pantukoy sa mga nag-usbungang iglesia sa mga sinaunang panahon na mababasa sa New Testament. Ano ito? Ito yung mga iglesia na nasa Antioch, mga iglesia na nasa Eastern Rite, mga iglesia na nasa Byzantine Rite, mga iglesia na nasa Eastern and Western Syriac, mga iglesia na nasa Latin Rite, mga iglesia na nasa Alexandrian, mga councils. Oh, talagang walang pangalan na ibinigay. Yung iglesia ni Kristo na nasa Roma 16 verse 16, si Kristo ba nagbigay? Si Kristo? Ang nagbigay niyan si Pablo. Kayo ay tatag ni San Pablo. Hindi kayo tatag ni Kristo. Aking iglesia pangalan? Asan ang pangalan doon? Pwede mo ba akong latagan na sinasabi mo na nagbigay si Kristo ng pangalan? Galing mismo sa bibig niya? Anong pangalan? Ang sabi lang ni Kristo, aking iglesia, pangalan ba yan? Ha? Pangalan? In-inform lang tayo ni Kristo na, oy, kayong mga Kristiyano, kayong mga tao, magtatatag ako ng iglesia. Nasaan ang pangalan doon? Matthew 16 verse 18. Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Aking iglesia. Pangalan? Pangalan ng tawag doon? Wag na wag kang gagamit sa akin ng eisegesis. Wag na wag mo akong gagamitan ng ganyan. Di ba? Matthew 16 verse 18, saan ginanap? Jerusalem. May INC sa Jerusalem? Ha? May protestante sa Jerusalem? San yung binilatag mo na Matthew 16 verse 18? Saan sila nag-usap? Sa Jerusalem. Saan nagtatag si Kristo ng iglesia? Sa Jerusalem. Tanong, meron bang kapilya ng iglesia ni Kristo na tatag ni Felix Manalo sa Jerusalem? Meron? Saan lugar? Saan lugar? Kailan nagkaroon ng approval ang Jerusalem na magkaroon ng protestante sa sarili nilang bayan? Bawal ang protestante sa Jerusalem.
Paano magiging kayo ang Matthew 16 verse 18? Sa Jerusalem nangyari yan. Oh, sa Jerusalem nangyari yan. Ngayon, tatanungin kita, Kaagila, meron bang kapilya sa Jerusalem? Yes or no? Categorical question. Baka tumalon ka na naman. Latagan mo ako na kayo ay inaprubahan ng mga Hudyo na nasa Jerusalem na magtatag ng kapilya doon. Sige, tapatan ninyo ang mga sinaunang simbahan na nasa Jerusalem. Maraming Catholic churches na nasa Jerusalem. Nandoon kung saan inilibing si Kristo. Sa ilalim ng Roman Catholic Church yun. Nandoon kung saan siya pinako sa krus. Nasa amin ngayon tunay na krus ni Kristo eh. Oh, ngayon, sabi mo, ang pangalan binigay ni Kristo, aking iglesia. Pinagduduldulan mo at pinagsisiksikan mo. Hindi ako na-inform na yung aking iglesia pangalan pala. E di sana hindi kayo iglesia ni Kristo. Aking iglesia sana pangalan ninyo. No? Ngayon, kung ipagdidikdikan mo, once again, na kayo ang nasa Matthew 16 verse 18, dahil nagtayo si Kristo ng kanyang iglesia, yan ay naganap sa Jerusalem. Ang tanong, meron bang iglesia ni Kristo na tatag ni Felix Manalo na nakatatag sa Jerusalem? Kung meron, kailan to na itatag? Yung Matthew 16 verse 18, kailan nangyari yan? Kailan naganap yung pag-uusap na yan? 1914? 1913, nung binuo ni Felix Manalo ang INC sa Ilog Pasig? Kailan? No? At yung sinasabi mo once again sa akin, no? Na hindi mapanlait, hindi mapanira. Walang sinasabing masama ang mga iglesia ni Kristo. Paano kung latagan kita ng mga screenshots ko kung paano nila binaboy ang mukha ko? Kung latagan kita ng mga screenshots ko ng mga death threats mula sa kaanib ng iglesia ni Kristo. Kung latagan kita ng mga screenshots ko na pinagsasabi nila through PM, kung paano nila ako pinagmumura. Paano kung may mailatag ako sa'yo? Ha? Aaminin mong mali ang lahat ng pinagsasasabi mo. Aamin ka. Now, yung sinasabi mo sa akin, no? Pinag-uusapan natin to. Sabi mo may kapilya na mababasa sa Biblia. No? Sabi mo may kapilyang mababasa sa Biblia. Hanggang ngayon inaantay ko yung sitas na sinasabi mo na may kapilya na mababasa sa Biblia. Patunayan mo sa akin na may mababasa sa mismong Biblia na may salitang kapilya. Ngayon, kung wala kang mailatag na salitang kapilya mismo dyan sa Biblia, kung wala kang mailatag na mismong salitang kapilya sa Biblia, saan nagmula ang salitang kapilya? Sagutin mo yan. Saan nagmula ang salitang kapilya? Now, ang pangalan ng INC noon ay INK. Di ba? 1913 hanggang 1965, gamit-gamit nyo ang salitang INK. Huwag mo sabing hindi. Now, bakit yung INK na pangalan ng Iglesia ni Kristo ay naging INC? Bakit pinalitan ng INC na dati kayo ay INK, pinalitan nyo yung letter K, ginawa yung letter C? Pwede mo bang ipaliwanag sa akin kung bakit nagpalit kayo ng acronym? Paliwanag mo yan. Now, isa pa. Pinagdidikdikan mo at pinagdidiinan mo na nagsasalita ko ng tangang Katoliko. Meron talaga. Meron talaga. Kaya nga naakay nyo, di ba? Kasi nga tanga. Bakit? Bakit ka maniniwala sa isang aral na hindi mo muna sinaliksik ang sarili mong kinaaaniban? Bakit ka maniniwala sa turo at aral ng mga protestante kung hindi mo muna inaral ang sarili mong relihiyon, which is the Catholic Church? Bago ka maniwala sa isang aral, kinakailangan saliksikin mo muna ang sarili mong aral kung saan ka nakaanib. Now, ang isang Katoliko na umanib sa protestante at naniwala sa turo ng mga ministro at pastor na hindi sinaliksik ang pananampalataya bilang Katoliko, anong tawag doon? Matalino? Katalinuhan ba na matatawag ang maniwala ka sa isang aral na mismong kinaaaniban mo ay hindi mo muna sinuri at sinaliksik? Katangahan yon. May tanga talaga. Kaya nga may salitang hangal. May bobo talaga, kaya nga may salitang mangmang. No? Kaya hindi yan contradiction sa sinasabi ko. Ngayon, sinasabi mo, maraming mga Katoliko, no, na may alam sa Biblia bakit hindi tinuturo ng simbahan. Unang-una, ang kaparian ng simbahang Katolika ay masyadong abala. Marami silang ginagawa at maraming gawain. Walang panahon at oras ang mga pare para turuan ang mga Katoliko pagdating sa pananampalataya sa dami ng appointment nila. Meron kasi kaming 7 sacraments.
Bukod sa 7 sacraments, ang mga kaparian ng Simbahang Katolika ay uma-attend ng iba't ibang seminars. Bukod sa pag-attend ng iba't ibang mga seminars, ang aming mga kaparian ay abala din sa charitable institutions. Remember this, Ka-Agila. Catholic Church has the largest charitable institution around the world. Around the world. Hindi lang sila sa pagmimisa, abala. Abala din sila sa pagkakawang gawa. Bukod sa pagkakawang gawa, ang mga kaparian ng Simbahang Katolika, ang iba dyan may tinatawag na chaplain. Alam mo yung chaplain? May mga pari na sundalo. May mga pari na sundalo na nagpupunta sa iba't ibang mga digmaan, no? Para maggamutin yung mga napinsalang mga sundalo. May mga paring scientist, baka hindi mo rin alam. Ang pari namin ay may iba't ibang propesyon bukod sa pagiging pari. Masyado silang abala. Kaya kaming mga normal na Katoliko ang dumedepensa sa simbahan para tulungan ang aming mga kaparian sa kanilang ginagawa pagdating sa Simbahang Katolika. Now, bakit kayong mga Iglesia ni Cristo nakakapagturo kayo? Nakakapag-focus kayo sa mga kaanib ninyo? Bakit? Meron bang Iglesia ni Cristo na kaanib na scientist? Meron bang kaanib ng Iglesia ni Cristo na ministro or pastor na naging sundalo at nangangaral ng aral ninyo sa mga kasundaluhan? Pumupunta ng iba't ibang gera na mamagitan para magkaroon ng peace talks? Ang Simbahang Katolika ay namamagitan sa mga gera. Sino sa ministro at pastor ninyo ang namagitan sa mga gera katulad ng Russian at Ukraine? Mga pagtutunggali ng Kristiyano at Islam. Sino ang mga namamagitan dyan? Santo Papa. Ano ang ginawa ng INC? May naging ambag kayo? Ha? Namagitan kayo sa pagpapatigil ng gera? Pumunta ba kayo ng Russia? Pumunta ba kayo ng tawag nito, yung kalaban nilang bansa? Pumunta ba kayo doon para mamagitan? Hindi. Di ba? Hindi kayo pumunta. Sino ang largest charitable institution sa buong mundo? Kayo? Hindi, Catholic Church. Hindi lang mga pare, maging ang mga madre masyadong abala. Kaya kaming mga Katoliko, no, lalo na sinasabi mong isa akong CFD, ibinibigay ko ang buong oras ko, buong panahon ko sa paglalatag ng aral para magising ang mga natutulog na Katoliko. Marami talagang natutulog na Katoliko, totoo yan. Bakit? Bakit maraming natutulog? Dahil kakaunti nga lang talaga ang bilang na nagpapaliwanag pagdating sa doktrina ng Simbahang Katolika. Bakit? Dahil ang mga kaanib ng Catholic Church, unang-una abala sa buhay pamilya. May mga trabaho. Di ba? Abala sa buhay pamilya, may mga trabaho, naghahanap ng kakainin para sa pamilya, mga breadwinners, walang oras para mag-aral. Kaya ang gagawin ninyo, mga protestante kayo, sasamantalahin ninyo yung isang Katolikong mahina. At ito namang Katolikong mahina na ito, tatanga-tanga, hindi na nga inaral ang doktrina ng simbahan, naniwala pa sa mga pastor at ministro. Di ba? So ano ang tawag sa taong naniniwala sa isang aral na hindi inaral muna ang sarili niyang kinaaniban? Di ba tanga? Meron bang matino mag-isip? Meron bang katalinuhan na maniniwala ka sa turo ng doktrina at aral ng isang ministro at ng isang pastor, pero yung pagiging Katoliko niya, hindi niya sinaliksik? Hindi ba? Hindi niya sinaliksik. Naguluhan sa aral, nagtanong sa pastor. Naguluhan sa doktrina ng Catholic Church, nagtanong sa ministro. Ano ang sasabihin ng ministro? Malamang negatibo. Ano ngayon ang gagawin ng tangang Katoliko? Maniniwala. Imbis na sa pare, sa mga defender magtanong, nagtanong sa protestante. Malamang protestante yan, edi negatibo ang sasagot nyo.